Hello! Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon po once again in my vlog, Rufa's Kitchen. So, sa tanghaling ito, magluluto tayo ng ating merienda sa hapong ito. Ang gagawin ko ay ang ating tinatawag na egg pie. So, una, gagawa tayo ng ating crust. So, dadalhin ko kayo dito para maggawa tayo ng ating crust. So, itong 1 and 1/2 cup na flour, pagsama-sama natin, at itong ating 1 tablespoon na asukal, 1/2 teaspoon na salt. So, ang gagawin natin, halo-halo natin para ihalo muna natin para lagay tayo ng ano kasi tumatakbo. So, halo natin. Yan. Kasi nagka-casual wearing lang ako talaga. Ano ba yan? Naaano eh. So, halo natin. So, lalagay natin yung ating butter na malamig pero malambot siya. So, para talaga to be sure, no? Ang gagawin ko, malinis ang aking kamay. Gagawin ko is gaganituhin ko na lang. So, kukunin ko muna yung ating yung ano kalahati, yung malaking butter, hatiin po ninyo. Yun. So, mayroon tayo dito. So, mayroon tayong tubig dito na 1/4 cup. Pero, hindi talaga 1/4 cup ang gagawin natin. Tablespoon lang po. So, ganito ang ating pwede kayong gumamit ng fork. Pero, ako kasi, gusto ko ganito. Oo. Para makikita ko kung maging flaky na siya kasi pagka fork medyo hindi gaanong although maano na yung butter natin. So, nakita niyo parang flaky na siya, naging flaky na siya. Ayan. Pero uubusin ko na lang din yung butter kasi para maano na lahat. Sayang naman sisimutin ko. Kasi maraming natutunaw sa loob eh. Sayang naman yung butter. So, mayroon tayong tubig dito na malamig din. Para at least kahit papano mag-ano naman yung ating butter at ang ating tubig ay malamig. So, nakita ninyo, flaky na siya. Yan. Ganyan. Tapos, lalagyan natin ng kunting tubig lang. So, 1 tablespoon, 2 tablespoon, ganyan. Huwag dire-diretsong ibuhos. Kailangan makikita natin na kung nakikita na natin nagdidikit-dikit na, pwede na yun. Tansyahin ninyo yung pero ang ano talaga dito 4 tablespoons. So dalawa na yun ano. 3, 4. Kailangan malamig ang tubig po ha, hindi yung kahit papano mayroon naman siguro kayong malamig na tubig. No, yan ang gagawin ninyo. Ayan, okay na to. So, masad lang natin. Kumbaga, para mag-combine talaga siya. Yan. So, 4 tablespoon yung ang ating so, ang gagawin natin ito yan. Para, ano, i-re-reef muna natin siya ng mga around 30 minutes.
So, i-ref muna natin, i-chill muna natin ng konti dito. So, mayroon na ako ditong pinapalamig kanina pa. Eto. So, na-chill ko na ito ng 30 minutes. So, gagawin ko, mayroon tayong flour dito. Maglalagay tayo ng konting flour. So, kukunin ko na ito dahil hindi na ito kailangan. So, yan. So, kukunin natin. Oh. Wow. Wait, ayaw magsara yung ref ko. So, kukunin ko muna. Wait lang po. Nag-stuck yung ref ko, hindi siya nagsasara. So, after 30 minutes, ganituhin na natin siya. Yan, although matigas siya, pero ganun talaga, no? Ganun talaga yung ating ating dough. Maggaganyan talaga siya. Kailangan dito magtiyaga, no? Hindi tayo pwedeng hindi matyaga. So, careful lang kayo kasi talagang nagbibiak siya. Ganon talaga yun. Pero, hindi natin kailangan na maging perfect, no? Talagang ganyan ang ating dough. Ito. Mayroon akong nakikitang parang baka buhok ko yun. Buhok nga. So, buti na lang nakikita ko siya. Dahil kung hindi, makakain ko yun. So, ganyan lang. Para hindi siya para hindi siya magdikit. Mahirap lang talaga kung hindi ka sanay dito. Mahihirapan ka for the first time. Pero, pag naano na ito, pag nagdikit na yung ganito talaga yon, magbibiak talaga. Pero, no worry kasi ipa-flatten naman natin yan eh. No, talagang ganyan ang paggawa ng ating dough. Minsan basag, minsan, pero kayo nang bahala niyan. Makukuha din ninyo yung tamang ano yan. Oo. Kasi ang dough kasi talaga kailangan gawin ahead of time. Kasi ang dough medyo sometimes nag-aano ka pa, medyo minsan hirap ka sa pag round, pero madali na lang din to pagka mamaya makukuha na natin yung roundness niya, no? Kailangan lang talaga ma-round, ma-form mo siya ng round. Kasi kapag hindi natin makukover yung ating pie pan. Kailangan kasi ma-cover natin yung pie pan. Yan. Kasi kung hindi natin makukover, medyo hindi maganda yung ating. Kailangan lang talaga dito, kahit may butas naman, pero maganda sana kung wala ng butas, no? Yan.
Para wala na tayong tagpi-tagpiin mamaya. Dito lang naman tayo nagtatagal eh. No? Pero ito, madali lang talaga siyang gawin. Kung tutuusin, madali lang siyang gawin. So, yan. Okay na siya. So, okay. Ayan. Medyo okay na sa... Lagyan ko lang dito kasi medyo ano ito. Yan. Pag alam niyo na may butas, pwede namang takpan. No? Kung talagang maabilidad kayo, pwede niyo yung takpan po yan. Natatakpan po yan sa mga kagaya nitong tira-tira. Eh may butas dito. Pwede mo siyang patsihan ng ganyan. No? Ganun lang talaga yung paggawa ng ating pie. Pachi, pachi, pachi. So, yan. Okay na siya. So, lagyan ko muna ng ano para hindi siya manikit. So, okay. Ganyan na siya, no? Iro-roll lang natin dito sa ating rolling pane para dito ilalagay natin yung ganyan. So, eksakto lang, no? Okay. So, be sure na naukupa talaga yung lahat ng yan. So, yung mga naaano dyan, natitira, pwede naman siyang gupitin, no? So, yan. Kita nyo? So, may natitira dito, pwede natin siyang gupitin. So, kailangan lang talaga yan na naaano ninyo ha, kasi baka mamaya hindi nakapasok ng husto. So ito, nakikita ko, mayroong ano. So, pwede nating itagpi dito. So, nakikita nyo, kailangan lang talaga. So, yung mga naka-overlap dito, yung mga medyo mahahaba na, pwede ninyong gupitin yan. Or pwede din ninyo na, kung may mga kulang-kulang dyan, pwede naman ninyo na igaganon. Yan. Pero kung tingin ninyo, sobrang ano na talaga, gupitin na ninyo. Kung tingin ninyo, sobrang dami na, hindi na masyadong maganda, pag i-overlap kasi sumubra na talaga siya, no? Kasi sayang din naman kung sakaling itapon lang, no? So, ganyan lang yung i-overlap lang ninyo dito sa loob. Yan. Yun doon sa mga talagang ano na, kasi sayang din naman, oo. Sayang din naman, so pwede namang i-overlap kung mayroon pa dyan, kagaya nito na medyo may butas dito, no? So ito, ayokong itira siya kasi medyo ano siya. So, pwede mo namang idugtong yan dyan. Yan. Be sure na naka-overlap talaga siya dito. Kasi kapag hindi siya talaga ganyan, so, tignan lang ninyo ha. Mayroon kasi minsan na kapag hindi niyo i-overlap ng husto, hindi niyo dito uurong ang dough. So, kailangan nakaganyan.
So, ayan o. Ayan. Para mamaya, pwede nating lagyan siya ng design dito. Diba? O, so, ganito na ang kinalalabasan. Ngayon, gusto ko lagyan ng design. Ganito lang po yun o. Dali-dali lang talaga. Yan. Lagyan natin ng design para yung look niya, no? Madali lang naman maglagay ng design. Pwedeng hindi, pwedeng lagyan. Yan. Ipasok lang yung daliri nyong isa. Tapos, ganyan. Ganyan. Dali-dali lang naman talaga. Basta, kung hilig lang ninyo, madali lang gawin kahit anong hirap. Yan. So, look, may design na siya. So, ang gagawin natin, be sure na naka-ano talaga ha. Kasi, mamaya yan eh. Yan. So, ganyan na siya. Ganyan na siya. So, lilinisin ko muna. Lilinisin ko muna itong ating yan lang muna. Linisin na muna natin kasi madumi. Need ko siyang linisin para so maglagay ako dito ng ganito para hulog. Dali lang mga bes kasi medyo so ang gagawin ko dito yan nasaan na ba yung isa kong ano so eto mayroon tayong 1 cup na fresh milk o kay iba 1 cup na condensed milk at saka half cup ng ating cream dimsada at mayroon tayong vanilla. So ngayon, nasaan na ba yung isa kong ano na pwede kong ba't nawala? So kukuha ako ng isang syempre mayroon tayong dito ko kasi muna nilagay yung itlog mga bes kasi baka magulong. So yung itlog babasagin ko dito yung dalawa kukunin ko yung ano niya sige mamaya na lang. Oops, mayroong so yung isa kukunin ko yung white niya yung dalawa. So bali 4 na itlog lang po ito. Yan. Yung dalawang egg whites hiniwalay ko. Alam nyo kung bakit? Mamaya makikita nyo. So yung dalawa yan na siya. So itong ano na to lapit ko kayo ha. Ilalapit ko pa kayo. Yan. So, be sure na ito, durugin ninyo. No? Tapos, ihalo na yung yan. Yung ating fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, so, pwedeng evap milk. So, paghalo-halo lang natin. Yan.
halo-halo lang ang ating gagawin. So, mayroon tayong cream dimsada. Bakit hinahaluan ko ng cream dimsada? Para yung magiging, ano talaga siya, magiging yummy. No? Saan pala yun? So, yan. So, since wala yung aking isang ito na lang po ang gagamitin ko, no? Dito ako magsasala. Makikita naman ninyo eh, no? Dito ko muna siya haluin. Yan. At mamaya sasalain natin dito din. So, dyan muna yan. At sasalain natin. Yung kaya ko linipat dito kasi medyo maliit to eh, no? Kaya linipat ko dito. Kasi yung isa pala, nilagyan ko pala doon sa yung dough. So, kailangan yung salain kasi minsan may nababasag na itlog dyan na maliliit na hindi mo akalain na nasama na pala siya. So, yan. Salain mo siya at makikita mo dito, may namuumuo talaga. Hindi mo man maiwasan kasi talagang ganyan, no? So, at least nasala ninyo. So, wala nang problema kasi nasala na ninyo. Yan. So, ang gagawin natin, babatihin ko to, although dito lang, sige, ilalapit ko nga. Lipat ko sa medyo, kasi dito medyo masasayang eh. So, itong pambati ko, lang to, wala, hindi talaga siya. Dapat talaga sa malaki siya. So, kuha ako ng mas malaki. Ano siya eh, nasayang siya eh. So, I think, dito ko siya ilagay. Yan. Yan. Itong, high-tech lang to. Bumili kayo ng high-tech na pangbatin. Teka lang. Naumpisahan kasi na nahuhulog eh. So, okay lang yan. So, kung wala kayong pambating ganito, order na kayo, mura lang po ito. Okay, so, gawin natin yung ma-fluffy lang siya. Yung supit lang. Yan. Parang okay, so supit na po siya. Ayan. Makikita niyo supit na po siya. So halo lang natin dito, no? Tignan ko nga muna kung matamis na. Ayan. Ayaw ko yung masyadong matamis. Kasi, medyo iwas tayo sa matamis ngayon. So, fold, cut, and fold lang po. Hindi siya talagang halong-halo. Yan, cut and fold ng
10 times. Pagkatapos, lagay na natin siya dito. See? Ayan. Ito na po yung ating, hindi ko siya nalagyan ng vanilla. Anyway, okay lang. Kahit dito na lang, lagyan natin ng vanilla. Pwede naman. Nakalimutan ko eh. So, okay lang yan. Kahit dito, nalalagyan siya ng, hindi pa naman siya gaanong ano. So, okay lang yan. No? Try and error, pero hindi ako nagkakamali kanina. Ngayon lang ako nagkakamali kasi naumpisahan na ng mali-mali. So, ganyan na yan. Be sure mga best na ang inyong oven, ayan. So, yan na, ayan, kamuntik na, ayan. So, be sure na ang inyong oven ay preheated na. So, naka-preheat na yung oven natin. Titignan ko. Yan. So, kukuha lang ako ng kasi naka-bake na ako ahead of time. Ito na po yung aking, yan, yung aking na-bake ahead of time. So, i-bake ko na po ito. Oops. So, i-bake natin siya ng 45 minutes in 150 degrees sa ating, ayan. Ayan, no? Ito na po yung ating apple pie. So, medyo nagkamali-mali lang ako kanina. Kasi maliit yung nilalagyan ko. Yung palang, kailangan lang pa na ito kaliit. Kasi tumatalon siya. Now, ngayon, eto, in-order ko to sa Shopee. Pero mayroon talaga akong pangbati na di-electric talaga. Pero much better ito. Madali lang. At saka, handy lang masyadong gawin, handing gamitin. So, mag-order na kayo. Nakalimutan ko kung hindi ko alam kung 200 plus po ito. Bali, i-search ninyo. Ano bang tawag nito? Basta, i-try ninyo i-search doon sa kitchenware, baking kitchenware. Makikita nyo ito. So, go na kayo kasi napakadali, napaka-easy ano niya, ibate. Kasi, kung gagamit pa ako ng electric mixer, marami akong hugasan. Not like ito, sa lang, maliit lang, at okay na sa akin. So, yung egg pie, i-try ko nga ito pero hindi pa natin ito pwedeng hiwain. Yes, luto na siya. So, hindi natin siya pwedeng hiwain. Gawa ng mainit pa. So, yung recipe na aking ginagawa yung aking dinidemo sa inyo, nakapagluto na ko ahead of time. Yung sinasabi ko nga sa inyo na ito na po siya. No? Ito na po siya na aking ginawa kanina. Yan. So, papakita ko talaga sa inyo na ito na yung ating egg pie. Napakaganda, no? Yung egg pie natin, di ba? Sakto lang, hindi siya masyadong brownie, hindi siya sunog. Sakto lang talaga siya. So, siyempre, kung bibili ka nito yung isang
Hindi ko alam kung magkano yung isang buong ganito. Kasi yung maliit doon sa Goldilocks, napakamahal. Maliit pa dito, pero ito, dalawang recipe po ito. Kaya, much better talaga na gumawa ka kaysa bibili ka. Ito, makakakain ito mga 10 tao. Yung sa Goldilocks, siguro 10 rin, pero kailangan maliit lang na hiwa. Pero ito talagang siguro mga 2 inches thick or 2.5 inches thick. Pwede na kayong kumain ito ng 10 tao. Oh, wow, ang init. So, napakadali lang talagang gumawa kung talagang kahiligan ninyo na gumawa ng or magluluto sa inyong kusina. Napakadali lang talaga. So, bali 4 na itlog lang, 1 cup na fresh milk, 1 cup na ibaf, at saka 1/2 cup na cream dimsada. No sugar na ako kasi ayokong magdagdag ng sugar kasi masyado nang matamis yung ibap at saka cream dimsada. So, okay na yun para sa akin. Hindi na kailangan may sugar. So, yung ginawa ko ngayon, dinidimo ko, na nawala ko sa olirat, nahuli tuloy yung aking vanilla, pero nahabol ko rin kahit papano na mix naman. Pero supposed to be, dapat i-mix mo na yun kasi para talagang equal yung talagang ma-incorporate ng husto yung pag-mix noong vanilla. Pero since late na nga siya, okay lang yun. Konti lang naman. At least, yung aroma lang ay lalabas doon. So, siguro more or less ang gastos ko dito, magkano? Kasi yung isang lata, siguro more or less kasama na yung itlog, kung ano-ano pang mga anik-anik na inaano ko. Siguro mga more or less 150 to 200. So, kung bibili ka ng buong ganito is napakamahal. Kung maggawa ka, madali lang, matututo ka pa. So, at least alam mo na ikaw talaga ang gumawa, alam mo kung ano yung mga ingredients na ginagamit mo. Hindi ang init. ang init talaga, sobra. Ewan ko kung bakit ang init. So, yun lang po. Matututo kayo talaga kung talagang kahiligan ninyo. Sobrang dali lang mga best. So, paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-view, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated tuwing ako'y magluluto. So, surprise next time. Hindi lang ulam, hindi lang pika-pika, hindi lang, what is this? Marami pa kayong matututunan dito na matututo kayo na napakadali lang. So, dessert, cake, tinapay, yan, ginagawa ko lahat yan. Hindi lang laging ulam para hindi kayo mauumay sa aking binavlog. So, iniiba-iba ko as much as possible. Nag-iisip ako kung ano yung iba-vlog ko every week. So, once lang ako magbablog kasi nakakapagod na. Medyo may kabisihan ang inyong lola kasi busy din ako sa trabaho. So, yun, siguro mga 250, pero pag binibili ninyo ito, medyo mahal-mahal ng konti kasi malaki ito. Pwedeng 250 pero maliit lang, hindi kayo masyadong mabubusog. Pero kung gagawa kayo, I'm sure mabubusog kayo. Kaya sa susunod, abangan ninyo kasi baka sa susunod ang gagawin ko is lemon pie or calamansi pie. O anik-anik na pie na makikita ko dyan na yung nakakamura, hindi siya mahal. Baka lemon pie or calamansi pie or pineapple pie or apple pie. Kasi naghahanap ako ng green apple pie kasi yun talaga yung masarap na gawing apple pie na green apple. So yung kasi hindi pa season yung pineapple, napakamahal naman ng pineapple. Hindi lang naman isa ang gagamitin mo dito pag gumawa ka. Lalo na pag ako gumawa is malaking pie, hindi yung maliit na pie talaga. Kaya, just teach mo, no? Marami pa akong mga recipe na aking iniisip na lulutuin dito sa aking vlog. Sabi ko nga sa inyo, marami pa akong
pie na kailangan kong lutuin. Pero inaano ko yung mahal pag nagmura na, pag seasonal na yung kalamansi, lemon, mga kung ano-anong products, yun ang gagawin kong doon ako gagawa ng pie. Pero since kung saan lang yung nakakamura ako, na magbabudget lang tayo ng hanggang 200 para hindi tayo masyadong magagastusan. Kaya thank you for watching once again in my vlog, Rufa's Kitchen. Pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated kung aking nagluluto, kasi marami pa akong lulutuin na dapat ninyong panoorin para matuto din kayo. Pwede na rin kayong magnegosyo anytime. Pag natuto na kayo, pwede na kayong magbenta sa inyong mga ka-works, ka-co-works, ka-office, kung sa mga kapitbahay pati. Kaya thank you again. Bye-bye!